ganun. Para hindi ako masyadong bumagsak. Pero, ayun, ang lalaki pa ng box. Inayos ko nga to ka. Okay guys, good evening. So, ito yung pasa natin sa kamay. Ang laki ng pasa ko. Nahulog kasi ako sa kama. Siya siguro yung tawag nun, pangsangga na ganun. Para hindi ako masyadong bumagsak. Pero masakit din yung likod ko. And ayan, na-print ko lang kayo. Okay, meron pa pala akong pasa dito. Medyo mamaga siya. Napansin ko lang nung nag-lotion ako. Medyo masakit. Ayan. No time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Okay guys, good morning. Today is Sunday, August 3. So kaka-vlog ko lang din yung kahapon. Walang update lang tayo sa life natin dito sa kabilang kwarto. Actually, naayos ko na yung mga gamit ko dito kasi merong mirror dyan. So dyan ko na lang nilagay yung mga makeup ko, mga cheche boreche. And then nag-ayos lang din ako para naman okay tayo sa vlog. As you can see, makikita nyo puro mga box dito, no? Kasi parang parang bodega na. Kung titignan mo, parang bodega na. Ang late lang din ng kama na tinutulugan namin ni Ace. Sobrang sakit na likod ko. And natik na nga ako mahulog kagabi. Pero yun. Tapos dito si Ace, dito ko talaga siya pinapatulog para hindi siya mahulog. Kasi kung dito, baka mahulog siya. And ngayon, so, kahapon, pinay ko yung video para makita nyo yung mga pasa ko. Nagkapasa ako. I think dahil to sa doon nga sa sinabi ko kahapon na nahulog ako sa kama. Then ito yung ginawa kong pangsangga para hindi ako masyadong bumagsak. Pero though meron pa akong mga nararamdamang masakit sa likod ko. Then sa ulo, ito yung sumasakit sa akin banda sa left side. I don't know kung ito ba yung pagpupush niya sa ulo ko. Basta may nararamdaman ng kakaiba. Masakit siya. Kagabi lang siya nagparamdam. Ngayon wala na akong nararamdaman. And mapapansin nyo rin wala akong boses. Paus ako kasi sa kakasigaw ko to. Kaya ayun. And doon din pala. Yan yung damit ni Ace. Ang ginawa ko, nilagay ko muna yung mga ibang damit ko dyan. Tapos yung damit niya, nilagay ko doon sa isa kong anak na mga damit, lalagyan ng mga damit. Then, meron pa tayo dito, isang box, di ko alam kung paano, pero bahala na muna siya dyan. Total, mga pambahay ko naman na yan. So, balik tayo dito sa kwento. For me, guys, if talagang kahit gaano pa man kasama or mali yung ginawa ng asawa, dapat ikaw talaga yung mismo talaga yung asawa mo mismo yung maghahanap ng way para makapag-usap kayo, or kahit man nasabihin mo sobrang tapang, or kaya sabihin mo
napakaano niya, na hindi ka kakausapin, more on panisigaw. Kasi ganun kasi ako. And sana, kung talagang nandun pa rin yung pagmamahal niyo sa isa't isa, dapat hindi niyo hahayaang masira yung relationship niyo. Gagawa ka ng paraan para makausap mo yung asawa mo. Pero syempre, tayo mga babae, ayoko naman ng ganun. Ako mangunguna, bakit lalaki siya? So, dapat ganun dapat. So, as you can see, nandito pa rin tayo kasi ayoko. Syempre, yung pride ko naman, gusto ko kasi nga, syempre, dahil, ayun nga, medyo ang hirap. Kasi, sa sitwasyon namin ngayon, yung dalawang bata, nagka-separate, yung isa kong anak na sa kabila, tapos yung maliit nandito. So, sabi ko, kung gusto nilang maglaro, pwede naman sila dito ang dalawa. Pero kung gusto naman ni Ace matulog doon, pinahayaan ko ng kaso lang ayaw talaga ni Ace pumunta doon. Ayaw niya. Sabi ko, love ka ng papa mo. Na may hindi lang kami makapag-iintindihan. Sabi ko sa kanya, lagi ko in-explain sa anak ko. Pero siya na mismo yung nagsasabi na papa push you. Sabi niya. And papa don't love you. Sabi niya. Ewan ko ba't nasabi niya yun, pero wala naman akong sinasabing ganun sa anak ko. Pero nasabi niya, kasi nga that time nung nagkapisikalan kami, nakita ng anak ko, nandun kasi siya nung time na yun, na umiinom siya ng milk. Nakita niya na, nagpipisikalan kami. So, hindi ko rin maabot kasi masyado yung niya. Pero alam ko nasugatan ko siya dito. Kasi nga, yung kuko ko ngayon, hindi siya like, yung nahasa ba. May mga like, ang tawag niyan, yung parang crack-crack, kaya siguro nasugatan ko siya. Pero hindi ko pa rin maabot talaga yung katawan niya kasi nga push siya ng push sa face ko. Lagi niya akong ganun. Lagi mukha ko, laging ginagan niya. Kaya gusto ko siya sampalin. Ganun ako kasi gusto ko siya sampalin kasi naiinis ako. Nagagalit ako kasi nga doon ko lang na-express yung galit ko at yung emotion ko sa kanya dahil hindi niya ako maintindihan. Doon, napakapangit nun. Wag niyong gagawin yun. Wag niyong gagawin yun. Mag-away kayo ng asawa niyo. Wag kayong magpisikalan kasi doon pa lang may lalabas niyo na yung sakit na nararamdaman niyo. Hindi niyo na alam kung ano yung mga dapat yung sasabihin. Masasaktan yung isa't isa. So this video is based on my experience that time. Hindi lang itong year na to, matagal naman na ganun kasi ako. Siguro sa kinalakihan ko na rin. Pero, basta yun lang masasabi ko, wag niyong gagawin to sa mga asawa niyo. Kasi the more na physical yung gagawin niyo, the more na magsasabi kayo ng hindi maganda at masasaktan kayo sa isa't isa. So, nasaktan ko rin siya sa sinabi ko. May sinabi din siya sa akin. Nasaktan din ako ng sobra-sobra. Siguro, inano lang niya yun. Ginanti niya yun sa akin. Pero ako kasi, galit na galit talaga ako. Kasi nga, kung ikaw lalaki at ako babae, kung ganun man ginawa ko sa'yo, sana hindi mo na ako pinatulan. Sana hinawakan mo na, pinigilan mo na lang ako. Pero kikisyo daw kasi mas malakas daw ako sa kanya. No, I don't think so. Mas malakas ako sa kanya. Mas malakas pa rin talaga yung lalaki. So, yun na nga sa sinasabi ko kanina. Naputol tayo kasi nga nagpaligaw ako kay Ace. Okay, dirty yan. Huwag yan. Ayun. Hi! Nakulit to. This is a cat. I think okay naman siya. Kasi nga, yun nga, sabi ko, di ba may CCTV vote dito. Ayun, nakikita niya CCTV yan. Nakikita niya rin ako dito. Nakikita ko rin siya. So, nire-review ko yung CCTV. And, CCTV yan. yeah. Nakikita natin si Papa, no? This so. So, It's mukhang, a ano naman. I Oh, mean, yun, okay. Okay. my CCTV. Anyway, yun lang Listen, naman. Update sa aming dalawa dito. CCTV. Okay, kasama ko dito. Because this is Sa going video. Kabilang kwarto. This is Malaki naman to kasi problema dami mga ganyan. working all the way. Don't know how to work. Ayan, ang lalaki pa ng box. Inayos ko nga to kahapon eh. Para lang magkaroon pa ng malaking space dito kasi sobrang sikip. So, inayos ko, inurong ko rin tong kama. Bali, yung malilit na box rin yung dito sa taas, malalaki na box. Kasi hindi siya magkasya kahapon, kaya ginawa ko, pinag-uusog ko yung
Pinagbababa ko yung malilit. Dito ka lang! Si Bluey. Bluey tawag ko. It's big Bluey. It's Yeah. big Bluey. Ayun. Ayan. No!